Welcome sa EE Lectures. Nasa episode 22 na tayo ng playlist natin sa AC Machines. At last lecture na natin ito sa alternator. Ang topic natin ngayon is yung salient pole generators. Tara na! Halos lahat yung pinag-aralan natin na types of generator in the past is smooth cylindrical type. So ngayon, magfo-focus naman tayo sa salient pole generator. So dun sa topic natin ng voltage regulation, more likely, yung generator na in-example natin dun is yung mga wound rotor or yung smooth cylindrical type. So, yung salient pole, kahit paano, di ba, nakita na natin yung itsura niya. So, yung pinagkaiba niya dun sa smooth cylindrical type natin, eto na siya. So, yung mga multipolar machine with a cylindrical rotor, so meron siyang uniform air gap. So, balikan niyo yung nasa episode 1, yung pinakita doon yung itsura ng isang smooth cylindrical type. So, because of which, its reactance remains the same kahit nasang part ka ng smooth cylindrical, irrespective of spatial position of the rotor. Pero pagdating doon sa mga salient pole or projecting pole type, meron tayong non-uniform air gap due to doon sa reactance niya varies with rotor position. So kapag chinek natin yung isang sample ng salient pole, sabihin na lang natin 2 pole, lalabas diba dito ayos siya, okay? Maliit ang air gap. Pero pagdating dito, ang laki, okay? So hindi siya equal through all the parts ng salient pole. So obviously merong dalawang magnetomotive force na nag-a-act dun sa direct axis. So, let's say dito. So, di ba, lalabas, yan ay field natin, di ba? So, ngayon, merong MMF na nanggaling dun sa DC exciter mo. Okay, so may MMF siya. At the same time, yung nasa armature or yung stator mo, magkakaroon din yun ng MMF. So, dalawa yung interaction ng MMF dito sa projecting pole ng salient pole. Pero lalabas dito sa patay na part, yung Q-axis, isa lang. Yung lumalabas lang yung sa armature MMF. Since wala naman siyang projecting pole dito, wala siyang field MMF. Okay? Kasi yung field MMF, wala siyang component dun sa Q-axis. So yung D-axis is direct axis natin. Yung Q-axis natin is yung quadrature axis. So since wala tayong projecting pole dito, wala tayong MMF. So, yung magnetic reluctance is low along the projecting pole. Dito sa north at south, kitang-kita naman, kung maliit ang air gap, maliit ang magnetic reluctance. At mataas naman siya between the poles. So, dito sa part na to, kasi ang laki ng awang Okay? So, ibig sabihin, kapag nag-solve ka ng salient pole type na alternator, hindi mo siya pwede i-solve in the same way ng smooth cylindrical type or wound rotor. Okay? So, yung equation natin for excitation voltage or no load voltage or yung parang generated EMF niya. So, is equal siya sa terminal voltage plus yung voltage drop sa IARA plus yung voltage drop dun sa direct axis reactance mo at dun sa quadrature axis reactance mo. Okay? Tapos, yung IA naman dun is component of direct axis at quadrature axis current. So, basta may sub D, ang ibig sabihin lang nun is direct axis. Pag sinabi namang Q, yung subscript mo, quadrature axis. Okay? So, ito yung part na kung saan, ayun, walang projecting pole. So, ngayon, di ba, kung ang formula natin is na-neglect natin yung resistance sa armature, eto na lang siya. So, yung excitation voltage natin is V plus J direct axis current times direct axis reactance. So, yung mga voltage drop dun sa axis. Or, meron tayong formula na magnitude only, kung saan yung formula natin, yung excitation voltage is equal sa terminal voltage. So, cosine delta. So, yung delta is power angle. Yung mismo nanggaling sa generator or motor. Iba ang power factor angle. Ang power factor angle nanggagaling sa load. Ang power angle nanggaling mismo dun sa machine, kay generator. Okay?
So yung excitation voltage natin is VT, terminal voltage, cosine, power angle, positive, negative, yung voltage drop sa armature. So IA pala to. Okay, IA, RA plus IDXD. Pero kung neglecting natin yung armature resistance, ang formula na lang na excitation voltage natin is terminal voltage, cosine, power angle, positive, negative, IDXD. Tandaan, yung sign dun, positive for generating and negative for motoring. So, in terms naman dun sa power angle natin, mag-iiba yung equation mo depende kung merong RA or kung wala. So, karamihan naman ng mga problem na na-encounter ko sa salient pole, no, walang RA. So, kung walang RA, so yung power angle natin is inverse tangent ng IAXQ cosine, yung power factor angle, all over, so B phase to, no? Yung terminal voltage per phase, positive, negative. So, tandaan, ang sign nito depende kung generating or motoring. So, IAXQ, sine, power factor, angle. Pero kung meron siyang RA, ganito yung magiging formula niya. Kukunin muna natin itong angle na to, no? And then, after, ima-minus natin siya doon sa power factor angle para makuha natin yung power angle. So, ayan yung manner, no, kung paano makukuha yung excitation voltage. So, ibig sabihin dito, ito yung mga mahalagang formula natin, no. So, ito yung kadalasang gamit sa totoo lang. Okay, ito. Tapos ito. And then, yung direct axis current natin is equal sa IA sin power factor angle, positive, negative, yung power angle. So, tandaan, yung sign nito depende kung generating or motoring. Pagdating naman dito sa theta natin or sa phi, positive for lagging at negative for leading. So, nakaka-apekto yung power factor sa mga equation natin. So, normally, ito yung mga mahalagang equation pagdating sa salient pole generator. So, pagdating naman sa power develop niya, may dalawa na tayong component, due to excitation at due to saliency. So, ito yung power develop natin. So, tandaan, ito ay power develop per phase. So, yung excitation voltage natin multiply by, so, terminal voltage all over yung direct axis reactance. So, sine, power, angle. So, yun yung power due to field excitation. Itong first part na to. Okay? So, ayan, yung power due to field excitation. And then, yung pangalawa is yung VT squared all over 2 multiply by 1 over XQ minus 1 over XD sine 2 ng power angle. So, ito yung power due to saliency. Okay? So, tandaan, so, syempre, di ba, doon sa smooth cylindrical type, wala ka namang quadrature axis Okay? Or sabihin natin, nag-i-equal na lang yung dalawa. Lahat kasi ng reactances mo doon is equal kahit ano man yung position ng rotor mo. So kung equal yun, di ba, magsi-zero ito, edi wala kang power due to saliency kung yung generator mo is smooth cylindrical type. Kaya babalik siya dun sa dating equation natin, di ba, na yung generated EMF terminal all over yung synchronous reactance tapos sine alpha. So, eto na lang yung matitira. So, sa mga smooth cylindrical natin, meron lang siya is power due to excitation. Wala siyang power due to saliency. So, tandaan, nagmamatter pa din kung generator ba talaga siya or nagmomotor. So, maapektuhan yung power angle. So, ayan lang yung discussion natin about sa salient pole. So, ang gagawin na natin is ipapractice na natin, no, yung mga formula na yan sa mga problem natin. So, mag-solve na tayo. So, for our problem number 1, so meron tayong 3-phase alternator na meron siyang direct axis synchronous reactance of 0.7 per unit. So, wala tayong actual value, no? Naka per unit lahat sila. So, lagay na natin yan, no? Okay. So, yung XD natin is 0.7 per unit. Tapos, yung quadrature axis reactance natin is 0.4 per unit. For a full load, 0.8 na power factor lagging. So, yung power factor natin is 0.8 lagging. Obtain there yung load angle. Or sabihin natin, no, yung power angle nung generator natin.
And then the no load per unit voltage or yung excitation voltage natin or yung generated voltage natin na per unit. So, yan yung mga required natin. So, ngayon, solve na tayo. Solution. So, binigyan niya tayo, assume yung per unit phase voltage natin is 1 per unit at yung current natin is 1 per unit din. So, solve na natin yan. Okay? So, in terms dun sa load angle natin, ang load angle kasi natin, di ba, is yung inverse tangent ka, okay, ng IA XQ cosine theta, okay, divided by, so yung terminal voltage per phase natin, di ba? Tapos, since alternator ito, positive, okay? Tapos, IAXQ sin theta. So, tandaan sa theta natin, kung leading yan ay negative, kung lagging yan ay positive. So, since lag, positive lang siya. Okay? So, meron na tayong IA, which is yung 1. Binigay na kasi ng problem. Meron na tayong XQ. Tapos, yung theta na lang yung kulang natin. So, tandaan, yan ay 0.8. Kabisado na natin yan, okay? So, kapag 0.8, diba? Okay, si cosine theta dyan, malamang ay 0.8. At lalabas naman, yung sin theta niya is 0.6. Yan na kasi yung pinakagasgas na power factor sa lahat, no? Mabilis na natin masosolve ito. So, yung power angle natin is equals to inverse tangent, okay, ng 1 multiply by, so 0.4, quadrature. Tapos, multiply by 0.8. Okay? Divided by, so 1 plus, so yung current natin nga ulit, di ba, is 1. So, lagay natin dito 1. And then, yung quadrature axis reactance natin is 0.4. And then, yung reactive factor natin is 0.6. So, ayan, meron ka ng power angle. So, yung power angle natin is equals to, so, malaki-laki, no? Inverse tangent. Okay? So, yung 1, pwede ko lang hindi siya isulat, no? Diretso ko lang sa 0.4 times 0.8. And then, divided by, so 1 plus, so pwede na natin hindi isulat yung 1. So, 0.4 times 0.6. So, ito yung power angle natin. Store natin sa Y. Okay, so 14.47 degrees. So, yan yung power angle natin. So, 14.47 degrees. So, ngayon, ang i-solve na natin is yung EG. Okay? So, yung EG natin is equals to, so yung V, malamang per unit na yan. So, per unit na to. So, B per unit, cosine, yung power angle natin, positive, negative. So, ID, XD. So, check natin yan. So, meron na tayong XD, which is 0.7 per unit. Meron na tayong 14.47 degrees para sa power angle. Ito, 1 lang siya. So, yung wala pa tayo is yung ID. So, yung ID naman is equal sa IA, okay, sin. So, yung power factor angle, so positive, negative yung power angle. Since lagging, positive din ito. So, same sila na positive. Okay, so salpak na natin. So, bali 1 sin. So, tandaan, no? Yung 0.8, 36.869 yan. So, yung theta natin is 36.869 degrees. So, pinakagasgas na power factor. So, pakita lang natin, inverse cosine ng 0.8. So, store ko lang dun sa letter F. So, yan, 36.869 degrees. So, ngayon, kukuha na tayo ng ID. So, yung ID natin is 1, tapos sin, yung theta nito, since lagging, positive, tapos plus, since generating, yung power angle kanina, yung 14.47. So, yung magiging direct axis current natin is equals to, okay, so 0.78 per unit, no? Per unit na amperes. Okay, so lagay muna natin. So, 36.869. So, 869 degrees.
plus, so 14.47 degrees. So is equals to, so 0.78 per unit. So yun yung direct axis current natin. So with that, masosolve na natin si excitation voltage, no? Masanay ako sinusulat na EG. So 1, so cosine 14.47, okay, degrees, positive. So 0.78 per unit. Okay, so multiply by 0.7 per unit. So kuha na natin yung generated EMF. So matrabaho lang talaga magsagot, no, ng salient pole compare sa smooth cylindrical type. So ito, store na natin to, no, sa letter D para mukha siyang ID. So 1, so cosine, yung power angle natin, plus yung ID multiply sa XD, which is 0.7. Okay? So 1.514 per unit. So ayan yung excitation voltage natin na per unit or yung no load voltage natin. So ayan yung mga sagot natin para sa problem number 1. Okay, so for our last problem, so a 100 kVA, so S natin, 400 volt, no? So terminal voltage ito na line. Okay, so Y connected salient pole synchronous generator runs at full load. So ibig sabihin sasagad yung 100 kVA. Tapos ang power factor niya is 0.8. So power factor 0.8 leading. So alam na natin yung degrees na ito. Ang pinagkaiba nga lang, leading siya ngayon. So if XD is equal sa 2XQ is equal sa 1.1 ohms per phase, ang gagawin ko dyan, no, ganito. Takpan muna natin ito. Okay, so kapag tinanggal natin ito sa picture, lalabas XD is 1.1 ohms per phase. Okay. So ibig sabihin yan, si XQ lalabas 1.1 ohms divided by 2. Okay, XQ is equal sa 1.1 divided by 2. So yung XQ natin, mag-a-amount siya ng 0.55 ohms. Tapos ngayon, yung RA natin is negligible. Calculate the voltage regulation. So yung required, ang daming pinapahanap nito. So %VR. Pagkatapos yung power angle. So masasabi natin, no, nakuha mo na yung power angle bago mo pa makuha yung voltage regulation. And then yung power develop. So i-assume natin ito na 3-phase. So magkasama si power due to saliency at power due to excitation. So sagutan na natin to, no, solution. So yung process nito halos walang pinagkaiba, no, do sa ginawa natin kanina sa sample problem number 1. Okay? So yung %VR kasi, 'di ba, is equal doon sa generated EMF or yung excitation voltage natin minus terminal voltage all over terminal voltage times 100%. So, katulad ng ginawa natin doon sa smooth cylindrical type, kayo bahala, no, kung line voltage yung gagamitin nyo dito or per phase. Isa lang yung lalabas na sagot. So, for this, ang gagamitin ko na lang is line. So, meron na tayong terminal voltage which is 400 volts. Okay? Ang wala natin is yung excitation na line to line. So, yung excitation na line to line natin, katulad ng kanina, is yung terminal, cosine, yung power angle, positive, negative, depende kung motor or generator, IDXD. So, since generator, plus ito. Okay? So, maghanap ka ng power angle, tapos maghanap ka ng ID. So, same, di ba? Okay? Same lang na ang process. So, kunin muna natin yung power angle. So, yung power angle natin is inverse tangent, okay, ng IA XQ cosine theta. So, all over B per phase, positive dahil generator, IAXQ sin theta. So, tandaan sa mga theta natin dito, since leading siya, dapat siya ay negative. Okay? So, XQ, meron na tayo 0.55. Wala tayo IA. So, kumuha muna tayo ng IA. Ang IA, makukuha natin through S all over square root of 3 line voltage. So, equal siya sa 100 kVA. Okay?
divided by square root of 3 tapos 400 volts. So magkakaroon tayo ng IA na, so ito no, na-store pa naman natin si 36.869. Gagamitin na lang natin mamaya yan. Okay, so 100 kVA divided by square root of 3 times 400 volts. Store natin to sa letter A para kamuka IA. So 144.337 amperes. Okay, so 144.337 amperes. So since may IA na tayo, makakapag-solve na tayo ng power angle natin. Okay? So ibahin ko na lang muna siguro ng kulay, no? So si power angle is equals to inverse tangent, okay, ng 144.337 multiply by 0.55 ohms. So ito ay ampere. Tapos cosine, so negative 36.869 degrees. So tandaan, negative dahil leading. All over, so yung voltage per phase natin, no, which is si 400 volts all over square root of 3. Positive dahil generating, so si 144 ulit, 0.337 amperes times 0.55, okay, ohms. So sine, negative, okay, 36.869 degrees. Okay? So, makukuha na natin yung power angle. Napaka-jump pack nga lang no formula. Okay, so yung power angle natin is equals to, so ayan, inverse tangent. So, lagay na lang natin ito, no? A times 0.55. Okay. So, sa cosine, wala namang problema. Kasi ang cosine, di ba, nagne-negative lang siya once na lumampas ka dun sa 180. Okay. Pero pwede natin lagay cosine negative F. Okay. Tapos, doon na tayo sa baba. Bali, 400 all over square root of 3. Tapos, plus yung IA natin ulit times XQ, 0.55. And then, multiply by sine negative, okay, F. So, symbols of grouping lang. And then, yung power angle natin is equals to, so 19.108. Okay, or 109. So, 19.108 degrees. So, since may power angle na tayo, makakapag-solve na tayo ng voltage per phase natin. Okay. So, kunin muna natin si ID. So, yung ID natin is equals doon sa IA. So, sine. So, yung power factor angle, since leading, yan ay negative. Okay? And then, since generating positive yung power angle. So, it will result to 144.337 amperes. Okay? Sine. So, negative 36.869 degrees plus 19.108 degrees. So, ito na si ID. So, ayan, malapit na natin makuha yung excitation voltage. Okay, so ito, store lang natin ito sa Y para mas madali. Okay? So, IA, sine, okay, so negative dahil leading, positive dahil generating. Okay? So, yung direct axis current natin is equals to, so negative 44.029. Okay, so negative 44.029 amperes. So, since may ID na tayo, makakuha na tayo ng voltage per phase natin. Okay? So, yung excitation voltage per phase natin is equals to, so 400 volts all over square root of 3. Okay, so cosine, so 19.108 degrees. Okay, plus dahil generating. So yung ID natin, which is negative 44.029 amperes, multiply by 1.1 ohms, si direct axis reactance.
So, yung excitation voltage per phase natin is equals to. Okay, so ito, store na lang natin ito sa D. So, okay na tayo. So, 440. So, 400 over square root of 3. Okay. Tapos, cosine. So, cosine yung power angle na nasa Y plus direct axis current multiply by direct axis reactance. So, meron tayong excitation voltage per phase na 169.782. Okay? Volts. So, 169.782 volts. Yan yung per phase. Store na natin to sa letter E. Okay? So, ngayon, yung voltage regulation natin, yung percent VR natin, balik na tayo dun sa violet. Okay? So, yung percent VR natin is equals to, so, square root of 3 multiplied by 169.782 volts minus 400 volts all over 400 volts. So, tandaan, di ba? Kapag leading power factor, sure ball, negative yung voltage regulation mo. So, lagay na natin ito. So, square root of 3 multiplied by E minus 400 all over 400. Tapos, times natin sa 100%. So, is equals to negative 26.482%. So, negative 26.482%. So, ayan yung voltage regulation natin. Since leading, normally talaga na negative siya. And then last, yung hahanapin natin is yung developed power. So, sana magkasya pa, no? Okay. So, yung developed power per phase natin is equals dun sa excitation voltage per phase. Okay. Tapos yung terminal voltage per phase all over XD. Tapos sine yung power angle plus yung terminal voltage per phase squared all over 2 multiply by 1 over XQ minus 1 over XD. Okay, sine 2 power angle. So, salpak na natin yan. Medyo mahaba-haba to. Okay, so si 169.782 volts multiply by 400 all over square root of 3. Okay? All over, so 1.1 ohms. Tapos sine, so 19.108 degrees plus 400 volts all over square root of 3 squared. Okay? Over 2. So, 1 over 0.55 minus 1 over 1.1. Tapos, sine. Okay, so 2 multiply by 19.108. Naku, mukhang kukulangin na tayo ng space. Okay, so yung power developed per phase natin is equals to, so, ayan. Mukhang kukulangin. Pero tignan natin. So, yung letter E, siya na yung voltage per phase natin, di ba? So, ito yung kadalian, no? Kapag ini-store mo yung values mo, mas makukuha mo ng accurate yung sagot. So, all over 1.1. Tapos, sine, yung power angle na nasa Y. Plus, fraction ulit. So, 400 all over square root of 3 squared. Okay? Over 2. Tapos multiply by 1 over 0.55 minus 1 over 1.1. Okay? Tapos, ito na naman ulit. So, sine 2 times y. So, symbols of grouping. Makukuha na natin yung power developed per phase. Magkasama na yung due to excitation at due to saliency. So, ayan. Is equal siya sa 26,666.66. So, pure 6. Okay? So, 26,666.666 watts. Oy, 666 na naman. Okay?
So, para makuha natin yung power develop in 3-phase, so yung sagot na yan, ita-times lang natin sa 3. So, 26,666.666 watts times 3 is equal siya sa, okay, so store lang natin ito, let's say, sa letter B. Okay? So, B multiply by 3. So, is equals to 80,000. So, 80,000 watts yung total power develop natin in 3-phase. At ayan yung mga sagot natin sa sample problem number 2 natin, no? At dito nagtatapos yung discussion natin about sa salient pole type ng mga generators. So yun, if you find this video helpful, pakishare lang sa mga classmates ninyo, no? At sama-sama tayo magpalakas sa mga basic foundation sa electrical engineering, no? So sa susunod na episode, siguro sobrang far in the future ko pa magagawa yung video para sa synchronous motor. Pero tingin ko okay na to. I-wait nyo na lang na lumabas yung mga iba pang video sa transformer at induction motor. So tingin ko almost complete naman na yung sa AC machines. So see you na lang sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!